Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 18, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ebidensyang posibleng magpatunay na Chinese si Bamban Mayor Alice Guo inilantad. Pasaporte sa pangalang Guo Huaping isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian. But it appears that this altercation was a little bit more aggressive on the Chinese side, stated by the NTFWPS in its press release. No? Kawani ng Philippine Navy, malubhang nasugatan matapos banggain ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. May mga personalities tayong tinitignan dito and some of them are known personalities. PAOK may nakaambang malaking pasabog. Mga sikat na personalidad na sangkot sa Pogo Hub sa Porac, ilalantad at kakasuhan. Makalipas ang 16 na taon, Boston Celtics nakuhang muli ang kampyonato ng NBA. Dallas Mavericks nilampaso sa score na 106-88. Pumunta kami dito para tumulong. At sa ating balitang showbiz, matapos ang viral na panduduro sa government employee sa Palawan, vloggers na sina Rendon at Rosemar parang nagsorry. Gusto kasing bumalik sa Coron. Pero Palawan Provincial Council, idineklara na silang persona non grata. Sana bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa Coron. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inilantad ang isang matibay na ebidensya na posibleng magpapatunay na isang Chinese at hindi Pilipino si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na nanggaling pa mismo sa pamilya Guo. Samantala, nagpadala naman si Guo ng liham sa chairman ng PAOK upang itanggi ang mga alegasyon ng ahensya na nauugnay sa kanya sa illegal na operasyon ng Pogo. Narito ang ating kumpletong balitang A to Z. Posibleng ipinanganak sa China at dumating lang sa Pilipinas bilang teenager ang kontrobersyal na alkaldeng si Alice Guo. Ito ang isinawalat ngayon base sa mga bagong dokumentong isinapubliko ni Senator Sherwin Gatchalian. Kabilang rito ang Chinese passport ng isang Guo Huaping na ipinanganak noong August 31, 1990 sa Fujian, China. Galing mismo sa pamilya Guo ang mga dokumento na isinumite sa Board of Investments para sa kanilang aplikasyon para sa Special Investors Resident Visa. Sa naturang aplikasyon, ang itinuturong nanay ni Guo Huaping ay ang isang Lin Wenyi, ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga papeles ng mga negosyo ng mga Guo. Itong taong si Wenyi, I'll just show to, parang pinapakilalang nanay niya, no, doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Tsaka in mga family business niya, itong si Wenyi, nandoon lahat eh. Posibleng ito na ang magpapatunay na ipinanganak sa China at isang Chinese citizen, si Alice Guo, taliwas sa mga una niyang pahayag. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Una nang sinabi ni Guo na na-delay ang registration ng kanyang Philippine birth certificate kung saan nakalista ang isang Amelia Leal bilang kanyang ina, pero walang record ng Amelia Leal sa Philippine Statistics Authority. Samantala, ngayong araw din, nagsumite ang kampo ni Guo ng personal na liham kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Dito ay tinatanggi ni Guo ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, kabilang na ang pagpapatayo ng Baofu Land Development para sa money laundering at Pogo operation at umano'y pagkakasangkot sa human trafficking at kidnapping na naganap sa Pogo Hub sa kanyang bayan. Hiling rin ng alkalde mula sa PAOK ang patas na investigasyon habang tiniyak ang kahandaang makipagtulungan sa mga otoridad sa ikalulutas ng kaso. It's simply a letter addressed to the Executive Secretary as the chairman of the PAOCC, just expressing the mayor's intention that she will that she is one with the commission
to uncover the truth and for justice to prevail. Una nang sinabi ng PAOK na hawak nila ang mga ebidensyang mag-uugnay kay Guo sa illegal pogo operations at inihahanda na ang non-bailable criminal charges na ihahain kontra kay Guo sa mga susunod na araw. Mas tumindi pa ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea matapos masugatan ang ilang miyembro ng Philippine Navy nang harangin ng mga sasakyang pandagat ng China ang kanilang resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Kasabay naman ang pagkondena ng Embahada ng United States at iba pang mga kasanggang bansa. Sinigurado ng US na maaari umanong gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sakaling mas lumala pa ang pag-aaras ng China. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Kinumpirma na ng Armed Forces of the Philippines ang mga naunang ulat na may isang tauhan ng PH Navy ang lubhang nasugatan kasunod ng delikadong pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos banggain at agawin ng Chinese Coast Guard ang isang inflatable boat ng Philippine Navy na noon ay nagsasagawa ng resupply mission. Inagaw din umano ng Chinese Coast Guard ang ilang mga armas ng Navy at binutas at sinira ang isa sa mga inflatable boat ng Pilipinas. Sa pahayag ng AFP, ligtas nang naialis sa barko ang sugatang tauhan at nakatanggap na rin ito ng kaukulang medikal na atensyon. Samantala, kinundena naman ng mga embahada sa bansa ang pinakabagong insidente ng ramming at towing ng China sa resupply ship ng Pilipinas. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kinokondena ng U.S. ang delikadong pagmamaniobra ng Chinese maritime militia vessels na nagdulot hindi lamang ng pinsala sa barko ng Pilipinas kundi pati sa mga tauhan nito. Kaugnay niyan, respeto at pagkilala naman sa United Nations Convention on the Law of Sea o UNCLOS at kalayaan sa paglalayag ang panawagan ni French Ambassador Marie Fontanelle sa China. Ani niya, mariing tinututulan ng France ang anumang uri ng pagbabanta at paggamit ng puwersa sa pagresolba ng territorial disputes. Malinaw din daw na paglabag sa navigational freedom ang ginawang pangaharang ng China sa barko ng Pilipinas ayon kay British Ambassador Lore Bufis. Para naman kay maritime law expert Professor J. Batong Bakal, mas agresibo ngayon ang panibagong panghaharas ng China. It appears that this altercation was a little bit more aggressive on the Chinese side, as stated by the NTFWPS in its press release. No? There's an incident not only dangerous maneuvers but also of ramming and towing. So this is far more serious, I think. No, just the mention of the fact that there was an attempt to tow the vessel. Samantala, binigyang diin din ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang kahalagahan na matalakay na ng Kamara ang resolusyong kanyang inihain. Ito ay layong manawagan sa United Nations na umaksyon laban sa tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. Yung issues na sa West Philippines, dapat hindi natin kalimutan kasi maging si Presidente nababahala dyan. So we really have to deal with it now. Sa kabila naman ng mga pangyayaring ito, sinigurado ng US na maaaring gamitin ng Pilipinas ang 1951 Mutual Defense Treaty. Ito ay kung sakaling may masawi na tripulante o militar ng bansa dahil sa mga delikado at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa 30 ng Hunyo, 2 linggo na lang mula ngayon, ay magtatatlong taon na po sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigaw ng grupo ng mga magsasaka at urban poor. Hindi pa rin natutupad ang campaign promise niya na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Depensa naman ng Department of Agriculture, mayroong tig 29 pesos kada kilong bigas naman na itinitinda sa Kadiwa stores. Yun nga lang, para lamang ito sa vulnerable sector. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ang lokal na produksyon, hindi ang importasyon. Nagsagawa ng palengke hopping ang kilusang magbubukid ng Pilipinas, Amihan at Kadamay sa Litex Market sa Quezon City. Paraan ito ng grupo para singilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang campaign promise na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas.
Bakit hindi nangyayari? Dahil pagpapatuloy ng importasyon ang ginagawa ng ating pamahalaan, imbis na palakasin ang pambansang agrikultura natin at suportahan ang pangangailangan ng mga magsasaka. 2 linggo bago ang 3 anibersaryo ng inaugurasyon ni Marcos Jr., bagsak na marka ang kanyang ibibigay sa Pangulo. Talaga namang wala, hindi niya pinaganda talaga yung puro press release lang ang ginagawa niya. At tapal-tapal talaga. Kinwestiyon din nila ang mga hakbang ng Pangulo gaya ng pagpayag na ibaba ang taripang ipinapataw sa mga imported na bigas. Alam na niya na bagsak yung ating ekonomiya. Bakit lalo pa niyang binabaan yung tarif ng mga pumapasok na na bigas dito sa ating bansa? Kaya't malayo-malayo ayon sa grupo na maabot ang campaign promise ng Pangulo, bagay na ramdam ng ilan nagtitinda ng bigas. Tumas pa, halos tumas pa nga ng 30 pesos. Mataas din daw ang kuha nila. Dumepensa naman ang Department of Agriculture at sinabing may binibenta ngayon sa Kadiwa stores na tig 29 pesos kada kilo ng bigas. Pero sa ngayon, para lamang ito sa vulnerable sectors gaya ng 4-piece members, solo parents at PWDs. Siyempre mas mahina yung kanilang purchasing power. There could be portion na kinakailangan talaga na i-subsidize. Dagdag pa ng DA, patuloy pang pinaplansya ang ilang programa na makapagbebenta ng abot kayang presyo ng bigas sa merkado. Partikular, ang pagpapataas ng lokal na produksyon sa pamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya lalo't nalalapit na ang banta ng La Nina sa bansa. Unang goal is to increase ang production. Ang strategy pinaghahandaan natin yung El Nino is hanapin yung mga ibang areas na hindi tatamaan ng El Nino at kung potential na mag-increase ka ng production, mag-increase ka ng production. Sa kasagsagan ng El Nino, pumalo sa 9.89 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, pinaka-apektado ang rice sector na lagpas 48%. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inasahang magbubukas na sa October 2024 ang partial operation ng LRT-1 Cavite Extension. Ayon sa Transportation Department, nasa 98% ng kumpleto ang extension project na inasahang pakikinabangan ng halos 300,000 commuters kada araw. Dagdag pa ng ahensya, magdaragdag pa sila ng 8 bagong estasyon mula sa orihinal na 20 estasyon ng LRT-1. Yan ay para mapakinabangan ng mas marami pang commuters. The first 5 stations hanggang Dr. Santos Avenue dito nga sa Sukat ay magiging operational na within the year. Meron lang matitirang mga 2 stations hanggang Cavite nga na hindi pa matatapos within the year. Pero hopefully ay baka next year 2025 ang lahat ng istasyon ng extension ay magbubukas na. Mga sala sa labat na kable ng kuryente at telco sa mga poste. Yan ang naisolusyonan ng Metro Manila Mayors matapos talakayin ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa pulong ng MMC. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakipag-ugnayan na sila sa Meralco na siyang may-ari ng mga poste ng kuryente na malimit sinasabitan ng mga kable ng iba pang utility services. Dagdag ni Artes, ito ang dahilan ng aksidente gaya ng pagkabuwal ng poste o sanhi ng sunog. Isa sa nakikitang solusyon ang paglilimita sa mga bilang ng mga kableng pwedeng isabit sa bawat poste. Eyesore din po and nagiging cost din po na sunog. We can go up to the level of revoking their business permits kung di sila sumusunod. No? Kailangan kasi magkaroon ng ngipin yan. Kasi kung walang ngipin, di ka susundin. Ready, set, change lives. Yan ang paanyaya ng Tzu Chi Foundation sa paglulunsad nila ng kanilang charity run para sa edukasyon na gaganapin sa July 21 sa UP Diliman, Quezon City. May tema itong Run for Kindness. Bahagi ito ng kanilang selebrasyon para sa ika-30 taong anibersaryo ng organisasyon. Layo nilang makapagbigay ng tulong sa mga scholars at mga estudyante na nangangailangan ng suporta sa pag-aaral. Ang Tzu Chi Foundation ay isang grupo na naglilingkod sa mga nangangailangan at may karamdaman.
We right now have 1,200 scholars. We're still waiting for the upcoming school year for the additional scholars, but we already have graduated 13,000 scholars up to this time. Aside from having fun in the run, you also have help a scholar. Not just one scholar, but you also help their family. That's a very good activity that you can join right now. Thank you very much to all who participated and who helped in our scholarship. Thank you. Abangan sa aming pagbabalik. Paggalugad, natapos na. Mga ebidensyang nakalap sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, isa sa ilalim na sa eksaminasyon. Otoridad may pasabog sa mga sangkot rito. At Boston Celtics, champion sa 2024 NBA Finals. Abangan ang maiinit na balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matapos ang ilang araw na paggalugad, isinasailalim na sa matinding eksaminasyon at investigasyon ang mga nakalap na ebidensya sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Tila may pasabog naman ang otoridad sa mga sangkot dito. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Matapos ang halos 2 linggo, tapos na ang paggagalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa isa sa pinakamalaking Pogo Hub sa bansa. Last June 14 natapos yung search ng 46 buildings at may mga ebidensyang nadala natin dito for it to be reviewed ng Anti-Cybercrime Group. Sa computers, titignan natin kung paano yung involvement nila dun sa scamming operation. And of course, evidence that would show yung involvement nila sa anti-trafficking. Mahigpit na isinasagawa ngayon ang eksaminasyon at investigasyon sa lahat ng ebidensyang nakalap ng otoridad. Hindi lang PNP ang mag-aaral sa kung anong isasampang kaso rito, kundi kasama natin yung DOJ, kasama natin ng PAOK para mapag-aralan kung sino yung mga kakasuhan. Violation ng 9208 o yung batas na tinatawag nating Anti-Trafficking in Persons Act and other related crimes. Halimbawa, yung violation ng Anti-Money Laundering Law ng Pilipinas. Maraming violation kasi itong illegal Pogo Hub na to. There are violations of non-compliance dun sa mga licenses nila, both national license from the PAGCOR and license from the local government. Pero tila may pasabog ang PAOK sa mga susunod na araw. May mga personalities tayong tinitignan dito and some of them are known personalities na rin na nababalita na rin natin at nakikita na rin natin sa mga pahayagan. And we're preparing appropriate charges dito sa mga taong to. Patuloy naman daw ang laban ng gobyerno sa mga iligal na operasyon ng Pogo Hub sa bansa at tinitiyak na lahat ay sasailalim sa batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinatulang guilty ng Caloocan City Regional Trial Court Branch 121 ang 4 na pulis sa pagpatay sa mag-ama sa Maynila sa isinagawang anti-drug police operation noong 2016. Sinentensyahan ang 4 na police officers ng hanggang 10 taong pagkakakulong. Matatanda ang libo-libong individual ang nasawi sa kampanyang War on Drugs ng Duterte administration. Nagalok naman ng 10,000 pisong pabuya si MMDA Chairman Romando Artes sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng lalaking nagpanggap na traffic enforcer. Sa video, kitang kinakausap ng pekeng traffic enforcer ang driver ng sasakyang lumabag umano sa traffic light sa Arnaiz Avenue, Osmeña Highway sa Makati City. Sa online post ng biktima, beating the red light daw ang pilit na ikinakaso sa kanya at nagkakahalagaan niyang 2,000 piso ang multa. Bagay na binawi kalaunan dahil pwede naman daw pag-usapan. Handa namang magsampa ng kasong kriminal ang MMDA laban sa pekeng enforcer. Habang iginiit na hindi nila tauhan ang nasa viral video ng tangkang pangungoto. Sana po ma-identify natin to kaagad
para maiwasan na po yung kanyang masamang gawain. Dahil for sure, marami na pong nabiktima itong tao na ito. At maiwasan po na magkaroon pa. Kinumpirma ng White House na patay na ang nawawalang Filipino seafarer matapos ang pagbomba ng Houthi rebels sa sinasakyan nitong MV Tutor sa Red Sea noong June 12. Ayon kay White House National Security Communications Advisor John Kirby, may tuturing na terorismo ang pagpatay ng mga rebelde sa inosenteng Pinoy. Nasa 22 Filipino seafarer ang lula ng MV Tutor nang umatake ang militanteng grupo. Napauwi naman na sa bansa nitong Lunes ang 21 sa mga ito na na-rescue matapos ang insidente. Samantala, naiuwi na sa Pilipinas ang mga 13 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait. Sinalubong ito ng mga kamag-anak ng biktima kasama ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Tiniyak naman ng pamahalaan na may benepisyong matatanggap ang mga naiwang pamilya. Base sa ulat, nasawi ang mga ito mula sa usok, kasama nila ang iba pang 11 OFW na nagtatrabaho rin sa nasunog na gusali. Umabot naman sa 49 ang kabuuang bilang ng nasawi sa insidente. Pinaiimbestigahan ni Senator Robin Hood Padilla sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang naging operasyon ng Philippine National Police sa pagsugod sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para hainan ng arrest warrant si Apollo Kibuloy. Ayon kay Padilla, titingnan kung may nalabag ba na karapatang pantao sa ginawang operasyon ng pulisya. Samantala, humingi naman ng tawad ang Commission on Human Rights sa Bureau of Corrections matapos madawit ang kanilang pangalan sa isyu ng mga persons deprived of liberty na may sintomas ng tuberculosis sa Pasay City Jail. Nasa ilalim kasi ng pamamahala ng Bureau of Jail Management and Penology ang Pasay City Jail na siyang may jurisdiksyon sa mga district, municipal at city jail. Sa mga NBA fans dyan, may bagong kampyon. Wagi ang Boston Celtics kontra Dallas Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals na itinanghal ng kampyon ng 2024 NBA Games. Sa score na tambak, 106-88, nilampaso ng Celtics ang Mavericks sa pangunguna ni Jason Tatum na nakabuo ng 31 points, 11 assists at 8 rebounds. Habang ang kapwa Celtic stars na si Jaylen Brown nakabuo naman ng 21 points, 8 rebounds at 6 assists. Maagang naging agresibo ang Celtics na nakapagpasok agad ng 28 points laban sa 18 points lang ng Mavericks. Ito ang muling pagkakasungkit ng panalo ng koponan makalipas ang 16 na taon mula nang magkampiyon ito noong 2008. Samantala, itinanghal naman bilang MVP si Jaylen Brown. Susunod, Team Payaman couple Kong at V. Cortez nagpalitan na ng I do sa isa't isa. Gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron. Maraming salamat po. At Team Malakas Vloggers Rendon Labador at Rose Martan humingi na ng sorry matapos ang issue sa Coron, Palawan. Huwag bibitiw ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Humingi na ng sorry ang Team Malakas Vloggers Rendon Labador at Rose Martan kasama ang kanilang buong crew matapos ang kinasangkutan nilang issue sa Coron, Palawan. Habang Team Payaman couple na sina Kong at V. Cortez naman, ikinasal na. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pumunta kami dito. Kung nitong weekend lang, ngayon, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron. Maraming salamat po. Pasensya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao.
Mangiyak-ngiyak at labis na humihingi ng kapatawaran ang grupo ng social media content creators na Team Malakas na sina Rendon Labador at Rose Martan Pamulaklakin. Matapos ang isyong kanilang kinasangkutan sa Coron, Palawan nitong weekend. Matapang na humingi ng tawad ang grupo nang kumalat sa social media ang video kung saan makikitang nakaalitan nila ang isang babaeng empleyado ng Municipal Hall ng Coron na nagpost ng komento online patungkol sa ginawang charity event. Pasensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Babawi po kami at hindi po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Ngunit sa kabila nito, desidido pa rin ang provincial government ng Palawan na bigyan ng kaukulang parusa ang Team Malakas. Ang pagdideklara ng persona ng rata laban kina Rosmar at Rendon ng lokal na pamahalaan ng Palawan ay isang kinakailangan habang upang mapanatili ang dignidad at respeto ng ating komunidad. Ito ay isang malinaw na mensahe na ang mapang-abusong asal at kawalang galang sa mga lokal na otoridad at presidente ay hindi tatanggapin. Samantala, perfect combination! Ikinasal na nitong Lunes, June 17 ang celebrity couple vloggers na Team Payaman na sina Kong TV at V. Cortez. Kasabay ito ng kanilang 7th anniversary bilang magkasintahan. Enggrande ang reception ng kasal, habang stunning in her crystal white gown naman ang bride na si V. Tumayo namang principal sponsors ng dalawa ang mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada. Bumuhos naman ng pagbati mula sa kanilang supporters at mga taga-subaybay sa kanilang YouTube channel. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating US Senator na si Arlen Specter. Sabi niya, walang mas hihigit na halaga sa ating lipunan kaysa sa integridad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!